Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na ang mga mananampalataya na ang tanging pag-asa ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. For tonight, I want to share Word of God na makikita sa Book of Matthew, chapter 37 to 39. But before that, how many news the Israelites received from God, from Jesus that time? So may pitong rules na na-receive po yung Israelite that time in the book of Matthew chapter 23. But before that, Judaism, short info about Judaism. Sa panimula po, ang Judaism po ay isang napakaganda po sa pamumuno po ni Moses. Pero nang wala na po si Moses, Judaism ay nag-split. So nagkakasanga-sanga, nagkaroon ng mga branches, nagkaroon ng mga fruits, nagkaroon ng mga leaves, but magkakaiba po. Kahit isa yung pinagmulan, magkakaiba. That time, nung wala pa ang Panginoon, hindi po sila magkakasundo. So, medyo may iringan. Tulad po natin ng panahon natin ngayon, approximately we have almost 45,000 denominations at patuloy po na dumarami someone or other denomination claiming na sila po yung tama. Sila po yung nauna. Sila po yung maliligtas. So, kung yan po ang statement ng mga organization na yon, pinabubulaanan po nila o sinasabi nilang sinungaling ang Biblia na nakasulat po, all nations drank the maddening wine of adultery. Adultery, it is not literal adultery, but a spiritual adultery na nakasulat po sa Book of Revelation. So, nung dumating po ang Panginoong Hesus, that time, yung hindi magkakasundo ay bigla pong nagkasundo. Bakit? Bakit biglang nagkasundo? Para makipaglaban. That is a war of doctrine between the Israelites and Jesus. So, yung Matthew chapter 23 verses 37 to 39, napakaganda po. Napakagandang gawing para bang stage play. Yung sabi na po yun, Jerusalem, Jerusalem. Yun.